Welcome to Unified Radio TV. Your radio, our radio, Unified Radio TV. So, mga kainipan, isang mapagpalang umaga sa inyong lahat. And good morning po sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa kamampanig ng mundo. And shout out din po natin lahat ating mga dealers na nasa ibang bansa po. Like dyan po sa part ng Asia, di ba? Sa Kingdom of Saudi Arabia, kamusta po kayo dyan? And dyan po sa atin sa North America, sa Canada, sa Japan, kamusta po kayo dyan? Singapore, dyan sa Hong Kong, Taiwan, kamusta po kayo lahat dyan? So sa mga iba pong mga dealers natin, sana po lahat kayo nasa mabuting kalagayan. Yung mga dealers natin dyan sa Bicolandia, kamusta po kayo lahat dyan? And I hope na okay naman po kayo sa mga oras na to. Mga kaibigan, napakaswerte natin kasi today, siyempre pag Wednesday, it's a Hakot Day at malapit po niya ng ating mga naimbitahan po para mag-share sa atin ng ating mga kung ano ba itong negosyo na meron sa Unified Products and Service. Ano yung pinagkakagulo na ito na business? So napakaswerte natin kasi ang na-invite po natin live na live po na dadali namin sa inyo dito sa Unified Radio TV sa ating po regular na online training from Monday to Saturdays po yung ating mga regular, aside po doon yung ating mga special training po. And mga ka-Unified, i-share din po, i-continue po natin i-share yung ating link sa Facebook po para mas marami tayong maabot, mas marami tayong ma-share ng ating negosyo para malaman ano ba itong napakagandang negosyo na ngayong napakaganda kasi kahit na po nandito tayo sa mga pinagdadaanan natin ng mga crisis, and yet po, meron pa pala tayong pag-asa para kumita po. So, i-share po natin sa FB account natin, Unified Products and Services Inc. Officials. And sa ating po, huwag kalimutan sa mga dealer po, sa ating Gomigo, Unified Products and Unified Radio TV. Ulitin ko po, Gomigo, Unified Radio TV Officials. Diyan po sa ating Gomigo. So, shout out po natin mga teams. Team Synergy, Team Spartans, Titans, and of course, AXN Team. Malapit po niyan, yung ating speaker po, excited na po siya para i-share sa inyo kung ano ba ito napakagandang business. Kung ikaw, first time ka pala nanonood, makinig ka pong mabuti, malamang. Patagal ka na nag-aantay ng isang opportunity, ito yung tamang panahon para matunghayan mo, makita mo ano ba yung napakagandang business. Kahit nasa bahay ka lang, pwede ka pa walang kumita. So mga kaibigan ng ating pong speaker ngayon, napakalupit po, one of our consistent top earner po dito sa Unified Products and Services. Ang kanyang mga achievement po, sabi niya, multi-awarded na din po ito. Lahat ng mga incentive, like car, travel, halos lahat po na-enjoy niya rin po. And ang isa pa dyan, napakabait po at matulungin po na ating speaker. And mamaya po, meron din tayong guest na share, isa po sa pinakamalapit na top earner po natin ng ating company mo dyan sa Cebu. Walang iba po, kundi yung ating top earner. Consistent po na top earner sa atin yan. Lahat ng incentive nasa kanya na din, wala ka na hanapin pa. Miss Karen Torrijos. So abangan po nyo yun mamaya. And now po, para mai-introduce sa inyo at tulungan nyo pa ako i-welcome yung ating guest speaker natin live from Cebu. So imagine mo, from Cebu pa. Dati po siyang, graduate po siya ng BS Computer Science. So malapit na. Tapos ngayon, negosyante na. So ladies and gentlemen, help me welcome. Bigyan na po natin siya ng milyong-milyong virtual palakpakan, di ba? Sa ating guest ngayon, Miss Debbie Distrisa. Thank you po, Sir Eric, sa napaka-grabing pag-welcome po sa akin dito sa URTV. Guys, good morning sa lahat po ng mga nanonood ngayon sa ang sulok ng mundo ka man, maging OFW ka man po, basta sa buong mundo. Kung ano ka man, kahit estudyante ka man, trabahante ka man, or tambay ka man, ayan, welcome po kayo dito lahat sa
sa business orientation namin ngayon. Magpakilala lang po ako. Ako nga pala si David Distrisa. Yes, nandito po ako sa Cebu City, the land of no return. Ayan, nandito po ngayon. Kunting background lang po. Graduate din po ako ng BS Computer Science. Ang good news po niyan, yun nga, hindi ko po siya nagamit. Kasi nga nung nag-graduate ako, syempre excited. Excited po ako. Kasi alam niyo po guys, ano lang din naman laki din po ako sa lula ko. Lumaki po ako, hindi ko kasama yung nanay ko. Syempre, tinaguyod ako ng lula ko na makapag-aral. Syempre, nung pag-graduate ko, nasa isip ko na siguro ito na yun. Ito na po yung pinag-anuhan ng lola ko na kailangan niya ako patapusin para ako naman yung tutulong sa kanya. Siyempre, matanda na siya. Kaya ang good news, hindi nangyari yun kasi nga hindi ako nakapagtrabaho. Kaya napasok ako sa mundo ng negosyo. Isa po akong negosyante, mga ano lang, basta legal, ethical, moral, pinasok ko po yun. Hanggang sa dumating yung time na yung mga traditional business talaga, dyan po ako nung nag-graduate ako ng college, nandyan po ako sa Manila, nagnegosyo po ako dyan. Yun bang feeling mo na nagtitinda po ako ng saging dyan, tundan, lakatan, kung ano man, in short, nagtutulak po ako ng kariton. Tama. Yun bang feeling mo, graduate ka college, siyempre iba yung expectation mo, ang taas eh. Pagdating mo ng Manila, yun po yung narating ko. Yun po yung sabi ko sa isip ko dati, nagtutulak ako ng kariton, pinatapos ako ng lula ko. Hindi ito yung pinangarap niya para sa akin. Pero, doon ko natutunan na sa pagninegosyo pala, kung doon ako natutong mag-umpisa ng business. Pero, nawala din po yun, yung negosyo na yun. Kasi, dumating yung siguro ngayon, bago lang magbagyo, tama? Bago lang nagbagyo. Ako din, bakit ako nauwi dito sa Cebu dahil din po sa bagyong Undoy? Isa po ako sa Lumangoy dyan sa Maynila. Siyempre, nag-alala yung pamilya ko dito. Kaya umuwi ako. Nung pagdating ko dito sa Cebu, alam niyo ba guys, yun bang sanay ka? Sanay ako magnegosyo. Sabi ko, ayoko na mag-apply. Baka mamaya lang din ako. Hindi lang din ako matanggap. Kaya naghanap ako ng magandang business. Ang good news po niyan, nakita ko ang negosyo na to sa Facebook. Siguro marami po dahil ito sa mga guests natin na isa din na nakita nyo lang din po sa Facebook. Merong nag-post, tapos nag-inquire po kayo at napa-attend dito sa URTV po natin. Yung akin lang, nag-attend po ako dati sa office dito sa Cebu. Way back last March. Yan, bago po. Last March 2015. Noon ko po nakita itong negosyo na to. Kaya nga nung nag-attend ako, tulad din po sa inyo guys, wala po ako naintindihan na excited kung anong klaseng negosyo. Kasi nga maganda eh. Maganda sa Facebook, tama? Kaya nga ito po yung na-open po yung ko dito, na-open po yung isip ko. Pag-iisip ko na siguro maganda to. Kaya yun, ito po yung isi-share ko sa inyo, ito po yung negosyo na to nung nakita ko din. Mag-share screen lang ako nga sa bigla. Hindi ako makapag-share. Dahil lang. Sir Jules, di ako makapag-share screen. Dahil lang guys, ito na po. Yan. Yan, nandito po tayo ngayon sa online po talaga ito. At at saka live na live. Ayan. I-check ko lang po ha. Dahil lang ha. Ayan po. Okay. Welcome to our online webinar. Ito po, live na live po tayo dito. Nandito po from Cebu City. Yung name po ng company na i-discuss ko po is Unified Product and Services. Nag-start po siya November 11, 2011. Owned by Mr. Emmanuel Pascual. Dati po siya nag-work sa Bangko Sentral ng Pilipinas as accountant. Siyempre po, legal po yung legal po yung negosyo natin. Meron din po tayong tayo sa mga legalities. Meron po tayong Securities and Exchange Commission. Siyempre, si Pres, nanggaling po siya sa Bangko Sentral. Meron din po tayong permit from Bangko Sentral ng Pilipinas at saka meron po tayong mga business permit.
Yung mga, meron din po tayong mga local branches. Main office po natin na nandyan po sa Quezon City. Meron po tayong Unified Bacolod, Unified Cebu, Unified Butuan, at syempre, Unified Davao. At hindi din po nagpapahuli. Meron din po tayong international. Ayan. Unified Hong Kong, meron po tayong Unified Dubai, at meron po tayong Unified Malaysia. Ang main product po natin is eCash. Familiar po ay sa eCash? eCash, electronic cash. Di ba kay Globe, yung pondo po nila is GCash. Kay Smart, yung pondo nila is Smart Money. Yun, Smart Money. Pag CUPS ang pag-usapan, eCash. Once po nag-franchise po tayo kay Unified, bibigyan po tayo ng eCash account. Ano po ba yung eCash account? eCash account is like Facebook. Familiar kayo sa Facebook? Sino po? Siguro naman, lahat tayo merong Facebook. Siyempre, naka-Facebook live po tayo ngayon. Same lang din po, facebook.com.ph. Pag login po natin sa Facebook using username at password, ano po yung nakikita natin doon? Pag login natin is likes, comments, feeling happy, feeling sad, feeling ano, lahat po ng feeling nasa Facebook. Ang tanong, nag-income po ba tayo? Hindi, di ba? Dito po sa Unified, dito po sa eCash account, pag punta mo natin sa website, unified.ph, using username at saka password, pag login po natin, negosyo siya. Meron po tayong remittance. Remittance familiar? Di ba, Palawan Pawn Shop, Cebuana Pawn Shop, and Lolier Pawn Shop. Pawn shop po sila, pero ano po yung main services nila is remittance. Tama? Kasi nga, si remittance is a multi-billion industry. Lalong-lalo na sa mga OFW na nandito ngayon. Yan po gamit na gamit po talaga. Remittance po talaga kasi papadala dito sa Pilipinas. Tama? At remittance, kung gusto niyo pong mag-franchise, remittance alone, ang nagpa-franchise lang po niyan ay si Western Union. At meron pa po tayong airlines ticketing. Sa ticketing naman, kung kailangan lang din po natin mag-cash bag ng 300 to 500 per airlines. Tama? Halimbawa, ilan bang airlines domestic lang? Palagay natin 5. Cebu Pacific, Philippine Airlines, Tiger Air, AirAsia. Palagay natin 5. Sa tag 300,000 na cash bag, kailangan pa rin natin ng 1.5 million. Pero, ang good news, hindi na po natin kailangan mag-cash bag ng 1.5 million kasi sa ticketing nasa eCash account na. Wait, meron pa din po tayong bills payment. Kung gusto niyo po mag-franchise ng bills payment, ang nagpa-franchise lang po niyan ay si Meralco, si Bayad Center. Kailangan lang din po natin ng 700 to 1.2 million para magkaroon ka po ng Bayad Center. Pero ang good news, hindi mo na kailangan magpalabas ng million. Kasi po, si bills payment nasa eCash account na. Meron pa po tayong loading. Tayo po yung pinaka-first na company na mayroong international loading. Meron po tayong Hong Kong load, Singapore load, Dubai load, at bago ngayon, Malaysia load. Tama? At syempre, meron din po tayong hotel booking, travel and tour, yung 3 days, 2 nights to Boracay, 3 days, 2 nights to Hong Kong. Meron po tayo dyan local at saka international. At syempre, meron din po tayong insurance. Powered by Malayan Insurance. Once na mag-franchise po kayo ay Unified, meron po tayong free insurance good for 1 year. Meron po tayong 100,000 personal accident insurance at kung halimbawa na tsugi, hindi natin inaanuhan yan, inasahan talaga, meron po tayong 10,000 burial assistance. At pwede din po natin yan ibinta po, yung insurance natin. Basta marami po tayong mga services. Okay? Ngayon, imagine, kung isa-isahin natin dito, ito yan sa labas, mag-franchise tayo isa-isa sa labas, aabot to ng 4 to 5 million. Ang good news lang, kasi si Unified Product and Services, ino-offer po namin ng 14,998. One-time investment, lifetime use. No quota, no maintaining balance, non-refundable, pero very transferable to our family. Kumbaga, ito po yung pamana po natin. Tama? Dati, ano po yung mga pamana na yung mga, sinanguna, di ba, karamihan, titulo sa lupa, minsan pa yan kung maraming magkakapatid, nagpatayan, kasi nga, naglalamangan, tama?
Pero ito po ang good news, username at saka password, pwede po natin ipamana soon kung saan niyo po gusto ipamana. Tama, kahit ipamana niyo sa kapitbahay kung saan niyo po gusto, pwede po yun. Family niyo, pwede sa mga apo, sa mga anak, pwede po. Tama? Ayan po. Nag-franchise na. Nag-franchise na tayo. 1498. Home base lang po yun. 1498 is, ano po yun siya, franchise fee. Para po siyang SIM card. Para po siyang SIM card na, di ba, pag bibili tayo ng SIM card, kailangan natin lagyan ng load para tayo makakall and text. Ito naman, kailangan po natin siyang punduhan para tayo makapag-transact. Imagine na lang guys, nag-franchise na po tayo ng nag-franchise na po kayo ng e-cash account. Ang tanong ngayon, syempre, nag-franchise ka, ang tanong magnegosyo tayo, paano kami kikita dyan? Tama? Sa remittance naman, ito sa remittance natin. Sa remittance, di ba kung magpadala tayo kay Cebuana din natin kukunin. Pag malaki yung padala, syempre malaki yung charge. Dito po sa atin, e-cash to e-cash or member to member, only 25 pesos po yung charge. Up to 50,000 po yan. Tama? At meron pa yung sa domestic ticketing. Sa domestic naman, same lang din po dyan sa labas ng mga travel tour, kailangan lang po natin mag-mark up ng 150 to 500 per week per pax. Halimbawa na lang, guys, meron ka ng system, syempre meron nang nagpabook sa'yo ng ticket. Nakita mo sa system is 1,000. Halimbawa, minark-upan mo ng 500. Sagad po yan, depende sa konsensya yan ha. Paano kung wala kang konsensya? Syempre, nakita mo yung nagpabook sa'yo, itong friend ko na to, may yaman to. Sagarin po yung markup niya. Makita sa itinerary ticket is 1,500. Okay? 1,500. Syempre, yung markup mo 500. Kinuha niya is round trip. Times 2, meron kang automatic 1,000. Halimbawa na lang, 5 sila, family yung nagpabook. Family, 1,000 times 5. Meron po tayong 500,000 pesos sa successful. Diba? Imagine, 3 to 4 minutes booking. Good or very good business. Siyempre po, very good. At meron pa, best female, ticketing pa lang yan. Meron tayong international. Domestic yun. Sa international, pwede tayo mag-markup ng 750 to 1,000 per week per pax. Halimbawa na lang, meron kang, syempre, round trip yung kinuha. 1,000 times 2, meron kang 2,000. Same lang po, family yung nagpabook, times 5. Meron ka pong 10,000 pesos extra income. Imagine guys, yung franchise natin is only 14,998. Sa ticketing pa lang, meron na tayong income na 15,000. May sukli pa na 2 piso. Ticketing pa lang po yan. Imagine, lifetime po yung business natin. Ganun po siya kaganda. At meron pa. Siyempre, meron pa tayong bills payment. Di ba? Sa bills payment naman, meron lang po tayong convenience fee na 10 pesos. Halimbawa na lang, mag-additional ka lang ng charge na 5 to 15. Depende po talaga sa konsensya itong i-additional. Tama? Kasi katulad sa akin dito sa Cebu, mahirap po yung sumakay. Mahal yung pamasahe ngayon kasi nga mga bus yung sasakyan namin. Yung mga kapitbahay dito magbayad. Siyempre, manghihingi lang ng yung pamasahe nila. 15 yung pamasahe, back and forth 30. Okay na sa akin yung 20 pesos. Diba? Halimbawa na lang, example, meron kang service charge nga, kahit 10 piso lang. 10 piso, tapos meron kang 10 transaction per day. Diba? Ang dami ng bills. Tubig, kuryente, wifi, ano pa yan, meron pang mga credit card. Ang dami. Kahit 10 lang per day. Meron tayong 100 pesos. Sa 100 pesos, times 30. I-times natin within 30 days. Diba? Ang daming bills eh. Meron tayong 3,000 extra income. Tama? Ang ganda. Meron pa tayong loading. Ang loading naman, meron po tayong 2% na komisyon. 2%. 2 to 4%, depende po yan sa telco. Okay? Tapos mag-additional pa tayo ng 2 piso o 3 piso. Minsan pa nga, may night referral daw yan eh. Pag gabi daw, minsan naabot daw ng 5 pesos. O di ba? Bongga, grabe. Ano po pala, for example, nag-load 10 piso. Sa 10 piso, meron ka ng income nun. Tapos nag-additional ka pa. Ang lakas ng load yan. Kahit pa kunti-kunti lalaki po talaga yan. Tama? Meron po tayong 3 ways to open our e-cash account. Paano po namin i-open yan? Siyempre, meron tayong website. Punta ka lang po sa unified.ph. Ilagin mo lang po yung username tsaka password. Pag login mo po, ito po yung nasa loob.
Ito po yung sample ng ticketing. For example, maghanap ka ng, mag-search po tayo ng ticket. Andyan po lahat ng huwag po kayong mag-alala kasi pag nag-franchise po kayo ng eCash account, meron po tayong technical withdrawal orientation. Tuturuan po tayo how to navigate our system. Nang libre po yan, di ba? Ang dadali na lang natin sa training, yung sarili natin para syempre nag-franchise tayo, kailangan po talaga natin aralin. Tama? Meron nga po akong kakilala, nag-franchise po siya ng travel and tour. Meron po silang training, pero ano po yun? Meron pong bayad. Ilang days lang po yun. Dito po, libre po ino-offer ni Unified Product and Services. Tama? At siyempre, meron din po tayo. Ito po yung sample ng ticket. Pwede po yun i-print, pwede doon yun. Kasi paperless na eh. Pwede yan i-send kung saan nyo po i-send. Okay? At meron din po tayong desktop application. Ayan po. Ito po yung sa loob ng natin, ng desktop application. Kaya guys, huwag kayong mag-alala kung paano gawin yan, kung paano yan. Kasi i-guide po namin kayo. Lalong-lalo na kung sino ba po yung mga nag-invite sa inyo, nag-send sa inyo ng link na to, i-guide po tayo. Basta mag-attend po tayo ng training. Huwag kayong mag-alala, libre po yung mga training. Okay? At saka meron din po tayong mobile application. Ito po yung napakaganda. Kasi nga kahit saan ka magpunta, dala-dala mo po yung negosyo mo. Tama? As long as meron po tayong internet connection. Okay? Hindi na po ngayon, kasi mobile application, yan. Ayan. Imagine na lang, guys. Yung kanina, diniscuss ko na income sa mga services, 20% po yun ng income. 20% lang po yun. Imagine, nabawi mo na yung sa ticketing pa lang, nabawi mo na yung income, pero 20% pa yun. Imagine 20%. Meron po, di ba sabi ko is, yung eCash account natin is, yung 4998 is franchise fee lang. Kailangan natin siya punduhan. Tama? Kailangan natin siya punduhan para po tayo makapag-transact. Sobrang bait po ng owner ng company. Sobrang bait po talaga ni Pres dahil alam niya na kailangan natin ng pondo. Kaya nagbibigay po siya ng libreng pondo. Ayan. Paano po ba? Ito po yung 80%. Pero guys, klaruin ko lang, is optional lang po. Kung gusto mo ng libre, pwede ka po dito. Kung ayaw mo po, lang naman na magpundo ka ng bukod sa 4998, paglabas ka ng pampundo. Pero syempre, masarap po ang libre. Tama? Imagine na lang guys, nag-franchise ka ngayon ng eCash account. Siyempre excited. Ako dati excited ako, meron akong eCash account kahit wala akong alam kung paano ko patakbo yung binegosyo ko eh. Kasi online, di ako sanay. Kaya nga sabi ko, maaral ko din to kasi sabi nga ng speaker nung nag-attend ako, libre yung training. Kaya nag-grab ako kasi nga libre yung training. Mapag-aralan ko. Parang lang din nung nag-aral ako, in-enroll ako ng lola ko at natutunan ko yung kung ano yung ituturo sa school. Ganito din po dito. Mag-enroll ka lang, 4998, pero sariling negosyo mo yung pag-aralan mo. Tama? Excited. Di ba, dati, pagkakain tayo, mag-pray muna bago kumain. Pero ngayon, selfie muna bago kain. Minsan pa, selfie muna, tapos post sa Facebook bago kain. Tama? Ito, excited ka. Nakapag-book ka ng ticket. Siyempre, excited mo. Anong gagawin mo natin? Post sa Facebook. Diba? Ang dami natin ituserang friends sa Facebook. Lagay na lang natin na sa dami ng friends natin, meron ka lang 2 friends. 2 klaseng friends na magtanong sa'yo. Friends, grabe. Kasi nag-post ka open na yung travel and tour business ko. Diba? Nandito si friend. Ay, grabe. Friends, social. Ang ganda naman ng negosyo mo. Meron po bang promo ng ticket? Magkano po yung promo? Diba? Marami tayong mga friends na gano'n, naghahanap ng murang ticket. Tama? Or, meron po tayong mga friends na naghahanap din ng extra income na tulad mo. Magtatanong yan, paano ba yan? Once na sinishare mo yung business, tapos yung friends mo nagustuhan din yung business na nakatulad mo, bibigyan ka po ng company na direct referral incentives na 1,000 pesos. Paano ba yan? Ganito po yan. Halimbawa, guys, ikaw yan. Oo nga, ikaw nga po yan. Di ba meron kang friend? Sa friends mo, meron kang si friend A. Yan, si friend A. Siyempre, meron kang 1,000. Siyempre, meron ka ding friend na isa. Pangalan natin si friend B. Meron ka din pong 1,000 pesos. Imagine, sa kanilang dalawa, meron kang 2,000 pesos. Pwede mo na yan pang-load. Pwede mo na yung pambayad ng bills. Minsan pa nga, malibre na po yung wifi mo. Tama?
Yun ba yung wifi natin na binabayaran natin monthly at nagamit natin sa negosyo? Tama or tamang-tama? Kasi ganun ako, sabi ko, ay nako grabe, ito talaga nakita na ako ng yung wifi ko na binabayaran ko monthly, nag-Facebook lang ako, wala akong ginagawa, at least ngayon, doing my unified business, nagagamit ko siya. At minsan, nalilibre, hindi lang minsan, lagi ko nalibre kasi ngayon, dalawa lang, may 2,000 ka na, libre na wifi mo. Tama? At meron pang pangalawa. Tinatawag po natin yan, ito pa, what if na lang guys, meron kang 15 na friends, hindi lang dalawa. Hindi lang dalawa. Kasi sa Facebook, ilan yung friends natin. Sa totoo lang, nag-start ako nung unified is, ang friends ko sa Facebook is only 300 pesos. Kasi nga, mahihain ko ako, wala akong kakilala. Kaya, 300 friends. What if sa 300 na friends, or ngayon, ikaw, marami kang kakilala, marami kang connection. Meron lang 15 na friends na nagustuhan yung business, di ba? Meron ka pong 15,000 extra income. Diba? Pwede na pang-book ng ticket, pang-remittance mo na yan, pang-padala mo sa pang-pamasko mo. Kasi nga, November na ngayon, paparating na po. Tama? Ito po yung, ayan, 15,000. Pero ito po yung, namin, pangalawa. Meron po tayong indirect referral incentives na bibigyan po tayo ng 60 pesos. Paano po ba siya? For example, ikaw yan. Yes, ikaw yan. Di ba meron kang friend A, si friend B. Si friend A, siyempre, parang ikaw lang din, na-excite siya, na grabe din. Open na yung travel and tour business din niya. Di ba? Meron ka ng branch A. Si branch A at saka si B. Siyempre, nung nag-post siya, meron din siyang friend na nagustuhan din yung business, na nag-franchise din, kumuha din ng ICAS account. Meron siyang yung friend A, meron ka po 60 pesos. Siyempre, naglagay din siya sa right side niya, meron kang 60 pesos. 60 pesos na po sa'yo kasi si A na po yung nag-share. Siya naman yung merong matasan. Okay? At least meron ka pa po. At siyempre si B hindi nagpahuli. Nag-share din siya. Ayan, meron kang 60. Naglagay din siya sa kabila niya, meron din siyang 60. At siyempre yung friend ni A, yung friend ni B hindi nagpapahuli. Gusto din i-share sa super at napakagandang negosyo. Nag-share din siya. Nag-share din sila. Meron ka pong 60 until 10th level generation po yan. Imagine na lang, ma'am, sir, imagine na lang. After 10 months, nakapag-create ka ng lifting at saka writing. Pagkano po sa 60 lang po yan. Meron po tayong 122,760 sa left. Ganon din sa si B. Si friend B natin sa writing, meron din po tayong 122,760. Indirect referral pa lang po yan. Imagine guys, kaya nandito po talaga yung 80%. Pero optional, kung ayaw mo po nito, okay lang po. Kasi ang tanong dito, ano yung gusto mo? Nakadepende kung anong gusto mo. Gusto mo bang kumita or yayaman? Siyempre ako gusto ko, kikita na, yayaman pa. Diba? At meron pang pangatlo. Ito, tinatawag po nating sales match bonus. Paano po ba siya? Kung sabi nga nila is in B, San Miguel Burr, di ba? Kung sa labas nakakalasing, dito po nakakabaliw po talaga ito. Di ba meron ka na pong, ikaw yan, bibigyan ka po ng 1,500 yan, sales match bonus. For example, ikaw po yan. Nakapag-create ka po ng lifting at saka writing. Every time na may papasok sa left, every time na may papasok sa right, automatic po yan, babasahin ng system, automatic po yan, bibigyan ka ng 1,500. Uulitin ko po. Pag may pumasok sa left, may pumasok sa right, babasahin ng system yan, 1,500. Pag may pumasok sa left, sa right, 1,500, 1,500, 1,500. Diba? Imagine guys, 1,500, 1,500, 1,500. Unlimited 1,500 po yan. Siyempre, alam naman ng company na maganda po talaga ang negosyo, lalaki po talaga siya. Siyempre, naglagay din po siya ng safety net. Ang kailangan ang kayang bayaran per day is 60 pairs. 60 sa left at saka 60 sa right. Tama? 60 times 1,500. Potential income ng 4998 nyo po is 90,000 per day. Siyempre, hindi tayo sanay sa per day. I-times natin ng 30 days. Potential income po is 2.7 million pesos. Imagine, alam nyo guys, normal lang. Kasi
Ako noon, nag-attend din ako ng orientation na katulad niyo po, nakinig lang. Yung pagkasabi ng speaker na 2.7 million, alam niyo po yung reaction ko, sabi ko, okay. Pero sa isip ko lang, syempre, nahiya ako eh. Totoo kaya yung sinabi ng totoo kaya yung sinabi nila. Pero pag nagdadalawang isip ako, normal lang po talaga na magduda. Nagdududa din po ako noon. At sinamahan pa ng tao, syempre 49.98, first time ko pa, wala akong alam. Tapos sabihin sa akin, 2.7 million. Totoo kaya yun? Alam niyo guys, inisip ko na lang 49.98 is ano siya, inisip ko na lang na bumili ako ng cellphone na na-snatch. Yun na lang. Kasi nga, what if kung totoo? Nagdadalawang isip ako, what if kung totoo? Di ba? Ganun po talaga, kaya normal lang po yan. Kung ikaw nagdududa, good for you kasi tao ka po. Kung hindi ka nagdududa, nakauwan ko lang. Di ba? Meron pa pong pang-apat, syempre. Ito naman yung residual income. Paano po ba yung residual income? Ganito po yan. Earn and every transaction that has been done under your organization from first generation up to 10th level generation. Under your organization, guys, na mayroong magbayad ng bills, meron ka 50 cents. Pag nag-remittance sila, may piso ka. Pag nag-insurance, may piso ka. So, di ba? Imagine, sabi naman, siguro meron nag-iisip dyan na naglulukot talaga ako ng DB na to Kanina 2.7 million, tapos ngayon piso-piso. Ay guys, huwag niyo maliitin si piso. Kasi si piso, dyan po yumaman si Globe, si Smart, saka si Star. Tama? Pag nag-book ng ticket pa yan, domestic, 10 piso ka. Pag nag-international, 25 pesos ka. Paano ba gawin yan? Ganito yan. Di ba po, meron ka pong, ikaw yan, meron ka pong under your organization, left and right, na nagbayad ng Meralco, lilipad dyan, 50 cents. Nag-book ng ticket, may 10 piso, domestic. Di ba? Nag-remittance sila, padala, MoneyGram, may piso ka. Nag-remittance ulit, may piso ka ulit. Di ba? Hindi yung kaching. Tama, grabe. Dito po, dami pong nababaliw talaga sa residual income. Nagbayad ulit ng Leyte, 50 cents. Nagbayad ng Vico. Yung Vico po, kurente namin dito sa Cebu yan. Okay, may 50 cents. What if, nag-book ng ticket, international, 25 pesos ulit. Di ba napakaganda po? Good or very good business? Siyempre, very good. Kaya nga sabi ko kanina sa sales match bonus pa lang, nababaliw na hanggang dito sa residual income. Lahat po ng kitaan. Kaya nga sabi ko kung ano yung gusto mo. Nakadepende po kung anong gusto mo. Kung gusto mong kumita or yayaman. Diba? Ako ibang yung gusto ko Kikita na, yayaman pa. Diba? Kahit na maliit na ako, kitang-kita po yan. Klarong-klaro yan. Tama? At meron pa po. Ganito na lang. Imagine na lang. 3 to 5 years from now. Diba? Hindi na matagal pa yun. 3 to 5 years from now. Hindi ko sinabing bukas, hindi ko sinabing mamaya. 3 to 5 years from now. 3 to 5 years from now, nakapag-create ka ng lifting. Palagay natin, yan, nakapag-create ka ng lifting. Meron kang lifting, nakapag-create ka po ng 5,000. 3 to 5 years from now. Nakapag-create ka ng writing, na meron ka din 5,000. Imagine guys, 3 to 5 years from now, meron ka pong 10,000 under your organization. Ito, dudang-duda ako dito noon Kasi sabi isip ko, 3 to 5 years from now, kahit na 5 years nga, hindi ko siguro makuha yung 10,000. Kahit 5 years. Kasi nga, mahihain ako. Meron ako sariling mundo. Ganun po ako dati. Dati lang po yun. Kaya nga, grabe sobrang pasalamat ko talaga sa negosyo to na nakita ko. Kasi nga, ang daming nagbago. Hindi lang yung binasag ko yung pagkamahihain ko, kinapanad ko yung mukha ko. Kasi nga, nakita ko dito na napakagandang negosyo po talaga. Sobra. Kaya nga, imagine, 3 to 5 years na inisip ko 10,000 na imposible dati, imposible talaga. What if, di ba yung bills natin, nagbayad ng bills, 10,000, nagbayad ng bills, under your organization. Magkano yung bills? 50 cents, tama? Ilan ba yung bills sa bahay? Kahit nga yung bills mo sa bahay, kahit ano na lang, tubig, kuryente, wifi. Kasi nga, kung walang wifi, walang buhay. Nako po, experience ko po yan. Lalong-lalo na nandito ako sa Pilipinas. Nako, ang lakas ng internet natin, pero good news naman yun. Di ba? Ayan. For example na lang, nagbayad ng bills, 10,000 times 3. 3 bills, 50 cents, meron po tayong 15,000 extra income. Ang business mo, hindi na ikaw yung nag-transact, hindi na ikaw yung namuhunan, pero nag-income pa po. Good or very good business. Siyempre, very good, tama. Kaya, what if na lang, nag-book ng ticket, domestic na lang, sa isang buwan, isang bisis na lang nag-book. Hindi na bumalik, kasi nga, ayaw na niyang bumalik. 10 piso.
times 10,000. Meron kang 100,000 extra income. Talaga natin, hindi talaga maiwasan. Babalik talaga siya kasi from Cebu City siya eh. Tama? Mamimiss niya yung pamilya niya. Times 2, meron kang 200 pesos extra income. Yun bang hindi na ikaw yung nag-transact, hindi na ikaw yung namuhunan, pero nag-income po tayo. Yan po yung good news. What if international? Di ba sabi ko nga kanina, pag nag-book ka ng international, meron 25 pesos per week. What if yung round trip? Kasi nga babalik talaga, hindi tayo taga doon eh. Siyempre, yun nga nag-migrate doon, bumabalik at nagbabakasyon dito, tama? But if nag-book sila, isang bisis lang. Isang bisis sa isang buwan, yung 10,000 katao. Di ba, 50 pesos times 10,000, meron po tayong 500,000 extra income. Di ba? Pakaganda. Ito na lang, sa papiso-piso na lang natin, insurance, times 10. Meron tayong 10,000. Sa remittance. Di ba? Paano pag nag-remittance, may piso? Ang lakas, lalo-lalo na mga OFW. Hindi lang yan pa isa-isa, hindi yan pa piso-piso, di ba? Ito pa isa-isa lang to eh. Tama? Meron po tayong 10,000 pesos extra income. Ang good news po niyan, guys. Ang good news po niyan, anong tawag nito? Ano lang yan? Extra income lang po yan. Kung mag-book ka pa ng ticket, di ba? Yung income mo dito, yung nalibre na nga yung ano mo, nalibre na nga yung pondo mo, na pagkitaan pa. Tama, nag-mark up ka pa ng 500, nag-mark up ka pa ng ano, o kung wala kang konsensya, kung kunti lang yung ano mo, depende po ito eh, depende po sa konsensya yan. Tama? Ganyan po kaganda yung business po natin. Kaya po, sinishare ko po ito sa inyo para, baka ito na po yung matagal nyo na po, baka ito na po yung matagal nyo ng dinasal, na sana meron pa tayong makita nga ng mga extra income, at ito na yun. Naging angel lang po yung naging angel, pinakilala ni Lord sa iyo, yung nag-share sa iyo ng business na to. Okay? At kaya, saan lang i-try nyo lang po. Maganda po talaga siya. Pero, i-work out po natin. Hindi ibig sabihin, kasi meron pong nag-inquire sa akin, nagtatanong sa akin na mag-franchise lang po siya, pero hindi niya po, hindi siya mag-transact, hindi siya mag-share, i-income ba siya? Wala po tayong income doon. Kasi natulog. Parang din tayong dito, empleyado. No work, no pay. Okay? Ayun po, yun po natatapos yung yung presentation ko. O, di ba? Maiksi lang siya. Kasi nga, huwag kayong mag-alala kasi minsan yung iba natatakot na sasabihin nila na hindi namin alam yan, hindi ko linya yan. Linya ko ba? Hindi ko linya. Natatakot ako na, alam niyo po guys, nag-join lang ako sa business na to dahil lang kay Lodi. Sabi ko, ayokong mag-book ng ticket kasi natatakot ako. Mamaya, ayoko din mag-share. Kasi nga, bukod sa nahiya ako, baka mamaya, alam niyo guys, yung bang meron ka ng account, may e-cash account ka na ako, dudang-duda pa. Tama. Yung ganun ako noon eh. Pero grabe, nung nag-attend ng training, balik-balik ako ng training kasi yung office namin dito hindi ko alam na may office pala sa Cebu. Ang galing lang po talaga nung natanungan ko, yung yung angel ko dito, kababayan ko din from Bantayan Island. I'm from Bantayan Island. Kaso lang, hindi ko siya kilala. Nakita ko lang sa Facebook yung post niya. Sabi ko sa isip ko, totoo kaya to? Pero paano ko malaman kung hindi subukan? Kaya sinubukan ko magtanong. Kaya lang, yung ugali natin, kailangan talaga natin halukayin yung Facebook at kilalanin siya kung totoo ba talaga to. Tama? Kaya nung nakita ko sa Facebook na from Bantayan Island siya, kahit hindi ko siya kilala, kahit pa paano meron pa akong tiwala. Tama? Kahit nga siguro sa mga ibang bansa na kilala niyo kababayan ko to, parang at least kahit pa paano, meron ka pong kunting, parang magaan sa loob. Yun, nag-inquire ako sa niya, dinala niya ako sa Lapu-Lapu. Nasa Cebu City po ako. Yung Cebu City kasi from Lapu-Lapu is ang layo dito sa amin. Mas malapit po talaga, sa totoo lang guys, mas malapit ang Lapu-Lapu to Manila. Kasi dito sa Cebu, abot tayo ng 3 hours. Ang Lapu-Lapu to Manila is 1 hour lang po yun. O, di ba imagine? Yun po, pinuntahan ko yun. Bago ako dito sa Cebu noon, hindi ko pa kabisado yung Cebu, ginaid niya lang ako. Grabe, ang galing niyang pag-guide niya. Kasi narating ako sa office ni Ma'am Jasmine Sibilye. Isa po nating franchise hub dito sa Cebu. Doon po ako nag-attend ng orientation. Ayun, nung nag-attend po ako, alam niyo po guys, hindi ko po pinakawalan. Kahit hindi ko siya masyadong naintindihan. Oo, totoo, hindi ko po siya masyadong naintindihan. Pero nakita ko na napakagandang negosyo. Kasi nga nakita ko yung mga logo. Sabi ko, hindi naman siguro ito sila yung mga magagamit ng logo na malalaking kampanya kung hindi sila totoo. Pero dudang-duda pa rin ako, nandun pa rin yun eh.
Kasi nga 4998, tapos meron ka ng ganitong negosyo, ganyan. Normal lang po. Kaya nga nag-go ako kahit duda ako. Kaya lang, maswerte ako kasi inaral ko. Nag-attend ako ng training, doon po na-open yung mind ko na tungkol sa network marketing. Hindi po ako negative, hindi po ako positive. Hindi ko lang po talaga alam kung ano yung network marketing. Kasi uninformed ako, hindi ko alam yan. Kaso lang, ayun, pasalamat po ako sa nag-guide sa akin dito. Kahit yung sponsor ko, kahit na hindi po siya nagtuloy kasi nga busy siya, nandito lang naman siya. Kaso lang, hindi niya masyadong hindi niya ni-workout. Kaso lang ako interesado ako eh. Kaya sabi ko, aralin ko to. Ako yung nag-franchise, kaya ako yung mag-aral ng negosyo. Kaya yan, nung inaral ko, nung nagtagal, dumating yung taon po yung lumipas bago po na narating. Kung ano man yung hindi pa man siya gaano kasi kaso nga, ang ang point ko lang doon is totoo po talaga siya. Yung bang nasa isip ko na meron po talagang goal, puhukayin na lang natin. Yun po yung nasa mindset ko. Kaya nga yung nag-guide sa akin dito, good news guys, grabe. Siya lang naman ang tatawagin ko na mag-share sa inyo, sa next na mag-share. Alam nyo, ito yung tao na to na grabe ang utang, meron ako malaking utang na loob kasi sabi ko nga kanina, wala po akong idea sa negosyo na to. Siya lang po yung nakita niya siguro ako kahit maliit ako, yes, cute po ako, na nakita niya ako sa office, na lagi ako nag-a-attend ng training, ayun, nakita niya, ayan, gina-guide nila ako. Marami mga client ko na gina-guide nila ako na tinuturuan. Kasi nga minsan, matagal ako loading pa ako minsan eh. Kasi nga hindi ko masyado mag-gets kung ano yung gagawin. Kasi nga, syempre first time ko, wala akong alam. Pero super blessed at nagpasalamat na nandito sila na nag-guide sa akin. Kaya kayo guys, huwag po kayong matakot kasi magpa-guide ka lang, willing ka lang po matuto. Willing din po yung mga nag-invite sa inyo na i-assist po kayo. Okay? At saka, syempre itong tatawagin ko, hindi po na siya ako yung super blessed kasi ako pa yung mag-welcome sa kanya. Kasi nga, isa siya sa top earner. Hindi lang dito sa Cebu, kundi all unified. All top 4 last sales rally. Imagine guys, isa po siyang single mom. Yan. Marami po tayong mga business partner na single mom. Kaya ayan, super idol po siya ng mga single mom. At saka doon po sa mga single dad, ayan, marami po dahil dito. Marami po. Kaya nga, ito siya, grabe. Isa lang din po naman siya na wala din 49. Kaya pakinggan po natin kung ikaw nagustuhan mo yung negosyo, pero wala ka pong 4998, wag ka pong mag-alala. Itong tatawagin ko, walang-wala din po siya. Ang ginawa niya lang po, siya na lang po magkwento kasi nga medyo mahaba-haba, abutin tayo ng bukas at minsan nga abutin pa tayo ng ulan, wag naman. Kaya ang ganda ng signal natin. Ito naman po siya single mom, 2 anak, napaaral niya po. Isa po siya sa top earner, millionaires club, lahat kung ano man yung nasukses niya, dahan-dahan at unti-unti. At klaro po, lalong-lalo na sa akin, na excited po ako kasi nga, ayun ako po, basta po, siya na lang po magpapaliwanag ng experience niya dito, malamang sa malamang. Meron po kayong makukuha dun po sa mga walang 4998. Okay? Guys, please watch this. I'm Karen Torrigosa. Bago po ako napunta sa Unified, isa po akong empleyado. So, sa first company po is 11 years po ako. Siyempre, bilang isang single mom at may 2 anak, sobrang hirap po ng buhay. Kaya hanggang sa nag-resign po ako sa work, nagtayo po ako ng business ng karinderya. Umabot din po yun ng 10 years. Nag-decision po ako mag-aral ulit ng college. Nag-ano po ako ng college. So, sabi ko, pag nakapagtapos ako ng college, pwede ko nang paaralin yung mga anak ko. Ngayon, good news po kasi po nakapagtapos ako ng college. Kaya lang po, nung nagsimula na po akong mag-work, na-realize ko, maganda yung posisyon ko, nag-work ako, kaya lang po, 10,000 pesos lang po yung sahod ko. So, nangyari, naghanap po ako ng extra income online. Ang good news po kasi po, nakita ko po si Unified Products and Services. At ang good news po niyan, nung time na nag-attend ako, wala po akong 14,998. So, nung time na yon, naghanap po talaga ako ng paraan. Ang ginawa ko po, nagbenta po ako ng motorcycle.
That was 2012, noong August na nag-attend ako ng seminar. Noong una, syempre, kahit naka-invest na ako, duda pa din ako. So, nung nagsisimula ako mahirap, dumating sa point na 50 pesos lang yung baon ko papuntang office. Ang ginagawa ko doon, kasi I'm from Lapu-Lapu going to Mango office. That was dating office natin sa Mango Avenue. 50 pesos lang yung baon ko everyday. 10 pesos yung lunch ko. 10 pesos yung dinner ko. Sabi nila, ano daw yung kinakain? Sabi nila, nagda-diet daw ba ako? Sabi ko, hindi, ganito lang talaga ako. Yung lunch ko is 10 pesos. Ano yung magkakainin ko? Isang puso at saka isang siomai. Hanggang sa dumating yung point na tuloy-tuloy yun, ilang buwan. And then, after nun, tinutuloy-tuloy ko lang. After 2 years, yung dating motorcycle ko, lumabas mo yung Montero Sport ko. At after 2 years din po, 2014 din, nung napag-aral ko ng college yung mga anak ko. So, yun lang yung pinaka-goal ko talaga nung una. Yung gusto kong mapag-aral yung anak ko sa college. Dati, yung nag-work ako, hindi ko po na-enjoy yung magta-travel within kahit dito lang sa Pilipinas kasi nga, hindi ko pa kayang hindi ko ma-afford. Kaya lang, dahil po kay Unified, naninegosyo ako at nag-i-enjoy po ako, nag-iikot sa buong Pilipinas at sa ibang bansa. At isa pa din doon, sobrang blessed po. Napapasalamat po ako sa ating presidente, kay Pres Emmanuel Pascual po. Salamat po, Pres. Lumalabas po yung second car ko na BMW Z4. Na ngayon ay sobrang nagpapasalamat ako. Kasi po, kung ano man ako ngayon, kung ano man tayo ngayon, yan po yung mga desisyon natin dati pa. Kung gusto mo po ng pagbabago, kailangan nyo lang po baguhin kung ano yung current na ginagawa nyo. Kasi po, dahil sa Unified, dahil po sa negosyong to, natupad ko po at unti-unti ko pong nakukuha yung mga pangarap ko. Naririnig ko ba? Okay. So, yan. Okay. Okay. So, yan. Thank you po, Ma'am Debbie Destresa, sa grabe sa init na pag-welcome po sa akin. At syempre po, thank you po sa pag-explain po sa napakagandang negosyo po ng Unified Products and Services. Okay, so bago po ang lahat, guys, magpapakilala po ako. I'm Karen Torregosa and live from Cebu. Grabe, kanina si Ma'am Debbie, Cebu. Nasa South Cebu siya. Ako naman, nandito ako sa Lapu-Lapu. Okay, so malayo. Pero okay lang. Bakit? Kasi ito yung naggagawa ng online natin ngayon na sobrang fit na fit sa business natin ni si Unified. Bakit? Online business po tayo, okay? So guys, okay lang ba? Mag-share muna ako ng konti. Paano ba nabago ang buhay ng isang Karen Torregosa dito sa Unified Products and Services? Okay, so bago po paano ako napunta dito? Guys, by the way, I'm a single mom. Tama po yung sinasabi ni Ma'am Debbie. Isa po akong single mom, 2 po yung anak ko. Okay, so dati po akong nag-work isa sa mga company po dito sa MEPS. If sino yung mga taga Cebu, familiar kayo with MEPS, doon po ako, almost 15 years po ako. Ganun po katagal yung pagiging empleyado ko. Okay? So paano nga? Bakit ba ako napunta dito? Syempre kasi nung nagwo-work ako habang tumatagal, yung alam mo yung nasa rank and file, habang tumatagal kasi ako sa work. So, parang sabi ko, 'di ba, sabi ng iba, pag tumatagal ka sa work, lalaki yung sahod mo. Pero sa akin kasi iba. Iba yung nangyari sa akin kasi habang tumatagal sa work, wala na po akong sahod.
Payslip na lang. Ganun yung nangyari sa akin. So, syempre, bilang isang single mom, hindi po pwedeng ganun lang ang kikitain ko. Okay? So, nung time na yun, that was my first company. Actually, 11 months, 11 years po ako sa first company ko at doon po ako nagkakaanak. Doon po yung mga, doon sa company na yun na nagawa lahat. Okay? So, yun. So, sobrang hirap po ng buhay. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng ganito. Sabi ko, kailangan kong magtayo ng negosyo. Kung nakita nyo doon sa video, may negosyo akong parang karinderya. Which is, para sa akin naman, okay naman yung pagnenegosyo talaga. Kung i-compare ko sa nung nagiging empleyado ako, mas malaki yung kikitain ko. Kasi, dumating kasi sa point, nung nag-work ako doon sa first company ko, dumating sa point yung 200 pesos na lang yung sahod ko. In 15 days, imaginein mo yun. In 15 days, 200 pesos na lang yung sahod ko. So, tapos may anak ka, diba? Kakain ka. So, actually, hindi siya kulang. Kulang na kulang talaga. Okay, kaya sabi ko hindi pwede talagang ganito. Kaya, yun, nagtayo ako ng negosyo. Maganda naman yung negosyo, yung karinderya, lalo na nasa nasa school. So maganda yung pwesto niya, location niya, maganda talaga. Kaya bakit ko ba siya give up? Kasi dumating kasi sa point na parang, alam mo yung karinderya, 'di ba? Parang ang yung pupunta ka ng mamimili ka ng mga yung mga lulutuin mo, sobrang tired. It's tiring talaga. Kaya lang, syempre, nung time na yon, wala kasi ako ibang choice. Wala ako ibang maisip na ibang choice nung time na yon. Kaya, ang naisip ko lang na paraan doon na pwede mapa-improve yung buhay ko is, paano naman kaya pag nag-aral ulit ako ng college? Kasi doon sa first company ko, nasa rank and file. Kasi, high school graduate ako nung time na yon. So yun, nag-aral ulit ako ng college, yun, pinakita ng video ko. Sobrang hirap po guys. Bakit? Nung time na nag-aral po ako, na nag-decide po akong mag-aral ng college, nag-aaral din po yung mga anak ko. At alam ko makaka-relate yung mga breadwinner, lalo na yung mga parents, makaka-relate talaga na isa ako sa mga parents. At alam ko kayo din na gusto talagang mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak natin. Okay? So, yun yung nasa ko. Yun talaga yung nagbibigay sa akin ng drive kung bakit ba ako gusto kong mabago yung buhay, gusto kong magiging better talaga yung buhay ko. Ayoko na po ng buhay na, alam mo yung dumating sa point, dito share ko sa inyo, dumating sa point na, sabi nga namin, dami naming bahay, kasi, imagine mo yun, syempre, nagre-rent lang ako. So, nagre-rent ako, hindi, kulang yung sahod ko, hindi ako makapagbayad. So, pag hindi ako nakapagbayad, alam mo yung ipapadlock yung gate, di ba? Kunin yung mga gamit mo, yung mga ganong feeling. Nasabi ko, hindi talaga pwedeng ganito. Alam mo yung, lalo na, nung panahon na, yung anak ko na talaga, yung anak ko na eldest, siya na talaga yung umuwi ng bahay. Pag uwi niya doon, hindi na siya makapasok. Sabi ko, alam mo na kung anong nangyari kasi alam mo, hindi ka nakapagbayad. Diba? Alam mo yung ang sakit-sakit, gusto mong mabigyan ng magandang kinabukasan, magandang buhay, hindi nila mapifeel yung ganun. Kaya lang, paano ba? Ano bang gagawin ko? So yun talaga yung mga nagiging ko ba, kung bakit ba ako bakit ba ako nagtatrabaho ng ganito? 'Di ba? Hanggang sa yun nga, nag-aral ako ng college at good news po noon kasi sobrang blessed. Kasi nag-aral pa ako Human Resource Development Management, yung natapos ko. Okay? So, ang isa sa rason talaga doon kung bakit ba ako nag-aral. Kasi nasa isip ko, nung panahon na yon, nasa isip ko na pag nakapagtapos ako ng college, nagiging professional ako, nasa opisina na ako, ibig sabihin, galingan ko lang sa pagtatrabaho, pwede ako mapopromote. Pag napopromote ako, ibig sabihin, lalaki yung sahod ko. Yun yung nasa isip ko kung bakit talaga ako nag-aaral ulit ng college. Imagine niyo, nag-aaral ulit ako ng college. Actually, nakapagtapos ako at the age of 33. Okay? Alam mo bang, ang dami kong narinig, bakit pa siya nag-aaral, ang tanda-tanda na niya? Yung mga ganon. Kaya lang, sabi ko, ginagawa ko to, hindi ko pinapakinggan yung mga ganon. Ginagawa ko to para sa mga anak ko, para sa pamilya ko. Basta, yun na lang yung ko. Hindi ko na pinapakinggan yung mga ganon. So, nagiging ko na bakit na kailangan ko talagang magtapos. So, yun ang good news po kasi nagtapos po ako noong 2012. Okay? Noong 2012, nagtapos ako Human Resource Development Management. Guys, alam mo yung hindi ko talaga makalimutan sa panahon nung nag-aaral ako. Alam mo yung, yung mag-OJT ka, yung mag-training ka na
nagtitraining ako sa sa airport, dito sa Mactan Cebu International Airport. Doon po ako nagtitraining. So, on-job training, papasok ako 8 to 12 ng noon time. After that, punta ako sa store ko, 12 to 1. Doon ko gagawin lahat hanggang at 1:30 kailangan na akong nasa school kasi may klase ako 1:30 to 9 p.m. At imagine mo yun, after 9 p.m. uwi ako ng bahay, nandun yung mga notes ng mga anak ko, ano ba mga kailangan nila. Well, imagine mo yung nagtatrabaho ka, nagninegosyo ka, nag-aaral ka at ina ka within 24 hours. Mahirap. As in, mahirap. Alam mo yung gusto mo nang give up. Pero, nasisip ko again, kung mag-give up ako, paano yung mga anak ko? Paano yung pamilya ko? So, ganun yung mga tumatakbo sa isip ko nung time na yon. Ang good news po again, nagtapos po ako. 2012, grabe, nagtapos at sobrang excited. Lahat po sa atin, pag nagtapos ng college, sobrang excited, tama? Kaya lang, after nung nagtapos, what's next? So, di ba, mag-a-apply tayo ng trabaho. So, good news kasi, nakapagtrabaho agad ako. So, doon nakapag-work ulit ako sa MEPSA ulit. Sa MEPSA ulit. Nabalik ako sa MEPS. Kaya lang, ang magkaiba na lang doon, di na po ako sa rank and file, nasa opisina na po ako. So, alam mo yung feeling na, yes, this is it. Nasa opisina ako. Alam mo yung, ang sarap pala ng feeling na nasa opisina ka, may sarili kang ganito, ganyan, di ba? Kaya lang, grabe, ang good news po kasi nung sinabi sa akin, ang sahod ko is nung first 10,000 pesos. Alam mo yung 10,000 pesos nung narinig ko yung 10,000 pesos pala yung sasahurin ko, sabi ko, parang may mali. Bakit? Imaginein mo, nag-aral ako ng college para mapag-aaral ko yung mga anak ko, mabigyan ko ng maganda kinabukasan ng anak ko. Kasi bakit? Tingnan mo, kinumpute ko talaga yan eh. Noong 2012, magtapos ako ng college. Noong 2014 kasi, yung mga anak ko mag-aaral na ng college. Yun yung pinaghandaan ko. So, pag nagtapos ako ng 2012 at magkakaroon ako ng sahod, so meron akong 2 taon na pwede akong mag-save. Kasi by 2014 pa sila magka-college. Kaya lang, parang nung pumasok ako doon, tapos 10,000 yung sahod ko, kino-compute ko 10,000, tapos in 15 days, 5,000, diba? 5,000 minus SSS, Pag-ibig, PhilHealth at marami pang iba. Nakadepende kung pitsa 5, 20, ganun siya, 15, 30, diba? Ganun siya, yung mga yung sahod natin. Doon ako sabi ko parang mali. Hindi pwede. Kasi, imagine mo naman, in 15 days, meron ka na lang matira 3,700 to 3,900. Nagre-rent ka, kumakain ka, may mga anak ka, diba? Namamasahi ka kasi nagtatrabaho ka. Imagine may mga bills ka pa. Sabi ko, mali. Sabi ko, parang mali talaga. Kaya sabi ko, hindi po pwedeng ganito. Alam mo yung ang buhay ko, parang talaga, trial and error. So ngayon, ang nangyari doon ako nakapag-isip na kailangan ko ng extra income. Hindi pwedeng ganito. Yun talaga yung pumasok sa isip ko. Kaya ang ginawa ko, alam niyo yun, yung iba na nandito, alam ko po, iba sa inyo, nakita nyo sa Facebook, di ba? So, nung time ko, nagsisearch ako, ano ba yung magandang negosyo na online. So, sinesearch ko talaga is, kasi ang nasa isip ko, gusto ko lang, home-based business, na wala akong tao na babayaran, na kaya kong gawin ako lang. Bakit? Kasi di ba meron akong store, meron akong mga staff na, imagine mo, pag wala ka doon, good luck sa negosyo mo, tapos nagbabayad ka talaga sa kanila. Tama? So, yun yung sinabi ko sa sarili ko na gusto kong magkaroon ng extra income, tapos ako na lang. Wala na akong babayarang pwesto, wala na akong babayarang, alam mo yung kuryente, yung ibang pa. So, doon na lahat sa bahay na ako na lang ang gagawa, wala na akong sasahura na tao. So, yun, naghanap ako home-based online business. Ang lumabas po, grabe, Unified Products and Services. Kaya lang, nung nakita ko siya, grabe, sabi ko, ito yung negosyo na gusto ko. Ito yung negosyo na pangarap ko. Bakit ko pangarap? Actually, nung way back 2004, i-share ko lang sa inyo. Nung way back 2004 kasi, naghanap ako ng ticketing business. Okay? So, meron akong kaibigan, dito lang din sa Lapu-Lapu na na meron siyang travel agency. So, parang ang ganda ng business ng travel agency. Ang daming nagpapabook ng ticket, tapos ang laki ng markup na, alam mo yung, pag sa work ka, yung 500 pesos mo is 8 hours. Diba? 8 hours yung 500 pesos mo. Pag dito sa business, sinabi ni Ma'am Debbie kanina, diba? 4
4 to 10 minutes, 4 to 5 minutes pag domestic. Pag international, that's 10 minutes. Imagine mo, pwede pala akong kumita ng 5 minutes or 10 minutes na ganun ang kikitain ko. Tapos, dun sa work, imagine mo, 8 hours akong nandun, grabe yung kayod ng trabaho ko. Tapos, ang sahod ko, ganun pa din. So, doon ko napaisip, nung nakita ko yung business, sabi ko, ang ganda. Kaya lang, nung sa dulo na, nakita nung sinabi na ng speaker na 14,998 yung puhunan, sabi ko, wala pa akong 49,998. Alam mo yung excited ka sa negosyo, wala ka palang 49,998. Okay? Kaya sabi ko, nung sinabi ng speaker, explain lahat, sabi ko, ang ganda talaga niya. Pero hindi kasi mawala sa akin na, nagduda din ako. Kasi, balikan ko yung 2004, nung nag-attend ako, nung sa kaibigan ko, pina-attend ako ng seminar na yung travel and tour management. So, 3 days yon, ang bayad doon nasa 8,000, almost 8,000 pesos ang bayad. Training pa lang yun. Kasi pag magkaroon ka ng travel agency, kailangan meron kang mga staff na nakapag-train. So, isa ako sa na-train. Kaya alam ko yung gastos. That was way back 2004. Ngayon, hindi ko na alam. Okay? So, kaya sabi ko, grabe, 49,998. Tapos, nung time na nag-attend ako ng seminar, ito na yung nababayaran ko. Wala pa akong negosyo doon. Training pa lang yun. Okay? So, napag-isip-isip talaga ako. Tapos, imagine mo yung 49,998, hindi lang siya local, international pa. Sabi ko, 49,998, totoo talaga yan? Alam mo yung nasa isip ko? Makakalipad kaya talaga yung client ko. Ganon talaga yung nasa isip ko. Kaya lang sabi ko, paano ko man malalaman kung hindi ko susubukan? Okay? But then again, 49,998, wala po ako nung time na yon. Pero nagandahan po ako sa negosyo. Decided na po ako na mag-avail talaga ng negosyo. Kahit meron akong duda, meron akong takot, decided na ako. Kasi ang nasa isip ko, kung totoo yung sinabi ng speaker, totoo itong negosyong to, imagine mo, pwede magbago ang buhay ko. Pwede kong mapag-aral yung mga anak ko sa college by 2014. So, yun yung naisip ko talaga. Kaya lang, alam mo yung after ng orientation, guys, isi-share ko lang sa inyo, after ng orientation, alam mo yung, hindi ko talaga makalimutan na nakatingin na lang ako sa langit, saan ba ako maghahanap ng 49,998, alam mo yung ganun, kasi excited ako mag-start sa business. Bakit? Kahit nagdududa ako, gusto ko po siyang subukan para malaman ko kung totoo yung negosyo o hindi. So, ganun ako ka-risk taker. Imagine mo, wala akong 49,998. Kaya lang, nung dumating po ako sa bahay, nakita ko po yung motorcycle ko. Kasi meron akong motorcycle dati. Bigay ng isang special na tao. Grabe, di ba? So, meron akong motorcycle. Alam mo naman yung mga, di ba, pag may mga gamit ka na bigay ng special na tao sa iyo, alam mo yung ayaw mong pakawalan? Kasi may sentimental value. Ganun tayo mga Pilipino eh. Kaya lang sabi ko, wala kasi akong ibang may benta. Wala talaga. Kasi ano bang pwede kong bilhin na imagine mo, yung nung time na yun, as in, walang-wala talaga ako. So, nagkakaroon lang ako ng motorcycle again dahil kasi may taong nagbigay sa akin ng motor. Okay? So, yan. Kaya sabi ko, pag itong motorcycle na to, hindi na, nung time na yun, parang decided na talaga ako. Alam mo yung walang pwedeng pipigil sa akin para baguhin ko yung buhay ko. Alam mo yung ganun na isip na, ganun yung decision making ko na sabi ko, anhin ko man tong sentimental value. Kung hindi man to, magugutom yung mga anak ko, magugutom yung pamilya ko. Diba? So, yun yung nasa isip ko. Kaya sabi ko, okay na lang yung sentimental value na yan. Ang sabi ko sa sarili ko, pag itong motorcycle na benta ko at nakapag-start ako sa Unified, ilang motorcycle pa ba ang kaya kong bilhin? Yun na lang ang ko sa isip ko. Kaya, guys, alam niyo yung ginawa ko, nagbenta po ako. Bininta ko po yung motorcycle na yon. Okay? So, nakita niyo doon sa video. Bininta ko yung motorcycle na yon at grabe po kasi that was 2012. Actually, nag-attend po ako August. Anniversary po dito sa opening, parang ganun, opening ng Unified dito sa Cebu. So, sobrang blessed kasi andun po yung presidente natin. Grabe, naka-attend po ako na nandun siya, opening po ng Unified dito sa Cebu. And doon ako talaga nababaliw. Parang, alam mo yung, ang dilim ng mundo mo na parang bigla kang nabuhayan, na parang may pag-asa pa. Yung parang ganung feeling. Kaya, doon again, guys, hindi ko po siya pinatagal. Nung nabenta po talaga yung motorcycle, nag-start po agad ako sa Unified.
Okay? Kaya ang masasabi ko sa inyo, sa mga tao na nandito at mga nagdududa, okay lang po yan, normal lang po yan. Kaya lang, kung ako, sa sarili ko, kung hindi ko pinagdudahan yung duda ko, alam mo yung natatakot ka kasi nandun naman sa akin na natatakot ako na baka yung 4992 mas scam ako, baka yung 4992 hindi totoo, yung mga ganun dun talaga, hindi mawala talaga sa isip natin yun kasi mahirap po hanapin yung 14,998. Okay? Kaya lang, sabi ko, again, grabe yung risk na ginawa ko talaga. But then, hindi po ako nagsisisi doon. Bakit? Imagine niyo po, nung time na yon, that was September 17, 2012, guys, more than 8 years na po ako sa business. Kung bakit po ako nandito, it's simply because meron talagang kita dito sa Unified. Alam mo yung 4998 ko na yon, that was 2012 nung nag-decide po ako. Alam mo yung after 1 month, kasi nung una kasi gusto ko lang talaga dito yung ticketing eh. So, isi-share ko sa inyo. After 1 month, nag-join ako September, nasa November, nabawi ko po yung puhunan ko, yung 4998. At saan ko nabawi? Nabawi ko doon sa pagbubuk ng ticket. Alam mo yung nag-accept ako ng Beko dito sa Cebu, yung mga bayad, parang bayad center, gano'n. So, tapos naglo-load sa opisina, di ba? Gano'n yung mga ginagawa ko nung nagsisimula ako. Kasi, normal kasi sa atin na again nagdududa tayo kaya ayoko munang i-share yung negosyo. Bakit? Isa sa ayaw ko i-share, actually negative po ako sa network marketing. Ayoko po na mag-share. Ayoko po yung parang uncheap, 'di ba? Parang nakakahiya. Parang 'di ba ganun yung na pag network marketing, 'di ba? Pag networking, yung mga ganon, 'di ba may mga ganon? So ganon din ako nung nag-start ako kaya hindi ko siya sinishare. Nung nakita ko na maganda yung business. Ito yung hindi ko makakalimutan sa lahat ng mga transactions ko. So, di ba nagdududa ako, 4998, kaya makalipad yung yung client ko, di ba to scam, yun, di ba harangin sa airport, di ba ganun feeling. So, yun, i-share ko sa inyo. Kasi nung nagwo-work ako, di ba nagwo-work na ako sa office. So, may yung office mate ko, sabi niya, nagpapabook siya sa akin ng ticket. So, sabi niya, Ate Car, magpapabook ako sa iyo ng ticket, Cebu to Manila, kasi meron siyang pupuntahan sa Manila. So, ngayon, binook ko siya. After 1 week, hinanap ko siya kasi merong orientation na. Tapos, negosyante siya eh. So, sabi ko, try ko lang kasi sabi nila maganda daw pag nag-share ka. So, yun, nung nakita ko, wala pala siya sa opisina niya, wala pala siya sa table niya. So, naalala ko, flight na pala niya. So, tinawagan ko siya. Sabi ko, kasi, ang hirap kasi mag-share ng negosyo na, alam mo yung nagdududa ka. Alam mo yung ganon. So, ako kasi, nag-matter kasi sa akin yung credibility ko na, pag nag-share ako, ay hindi ako babalikan ng tao. Okay? Kasi, hindi po ganun ka-importante ang pera. Ang sa akin po, credibility. Kasi pag yung credibility mo na ang nawala, mahirap na po ibalik yon. Kaya, yung 1,000 na pero hindi ako nag-share dati. Okay? So, yun, nung napatunayan ko, yung ka-office mate ko na nagpunta ng Manila, tinawagan ko siya. Sabi ko, friend, saan ka? Sabi niya, andito ako sa airport, pabalik na ako ng Cebu. Sabi ko, tinanggap ka sa tinanggap yung ticket mo sa airport. Sabi niya, oo, bakit? Hindi ba ito totoo? Sabi ko, tinanggap ka na nga, pauwi ka na nga, ibig sabihin, totoo. Kaya alam mo yung feeling na, guys, grabe, ang ganda ng business ko. Totoo pala talaga, 14,998 lang. Yun yung, alam mo yung ganung feeling na parang yung yung tinik ba na, ay, totoo pala tong business ko. So, since then, nung natry ko po lahat ng mga services, kasi bago ko po siya shinare talaga, yung itong Unified, bago ko po siya shinare, tinubukan ko muna lahat ng services kung totoo ba siya o hindi. Okay? Kasi, again, mahirap po mag-share na hindi po totoo yung negosyo. Okay? So, yun. So, nung napatunayan ko, grabe, doon na nagsisimula na, alam mo yung negative ako sa network, tapos once nag-attend ako ng training, ganito daw ang kitaan. Ako naman, na naghahanap ng opportunity, na alam mo yung gusto ko mabago yung buhay ko. Tapos sabi nila, i-share ko daw kasi mas malaki daw yung kitaan. So doon, nag-attend ako ng training, so sabi na naman nila ulit, ganito, ganyan. Kaya hanggang sa, hindi ko na talaga siya napigilan. Sabi ko, matry ko nga. Di ba? Matry ko nga. So, sinare ko yung business, guys. Grabe. Kasi, nung sinare ko po yung business, meron po agad nagsumama sa akin, nag-join. Dalawa yung nag-join. So, hindi ko alam yung network. So, nilagay ko lang siya, left and right.
Pero actually, office mate ko. Grabe talaga, di ba? So, yun kasi yung hindi ko kasi alam yung mga ganun-ganun sa Well, yun lang ginawa ko. May sumaling dalawa, nilagay ko sa left, nilagay ko sa right. Ang good news po, nagkakaroon ako ng 3-5. Kasi 1,000 plus 1,500, 3,500. Sabi ko, ang galing, 3,500. 3,500 agad. Alam mo yung napaisip ako kasi, bakit? Alam mo yung 10,000 yung sahod ko in 15 days, 3,700 to 3,900, tatrabawan ko pa ng 50 days yun. Okay? Tapos dito sa Unified, nung nag-join yung dalawang office mate ko, 3,500 agad. Wala man lang ilang oras. Alam mo yung ganun? Sabi ko, hala, pwede palang kumita ng ganito? Tapos, di ba, may duda pa kasi isang beses pa nagduda pa din ako. Alam mo yung ginawa ko ulit? Mag-share nga ulit ako. Okay? Nag-share ulit ako. 3,500 ulit. Sabi ko, 3,500 ulit. Power. Alam mo yung napapower. Hanggang tinuloy ko, guys. Tinuloy ko po siya. Alam mo yung good news. Bakit? Tinuloy ko siya. Alam mo yung habang nagwo-work ako 8 to 5, ginagawa ko itong Unified part-time. After 5 o'clock, ginawa ko siya. After 5 o'clock, punta po ako sa office, attend po ako ng training. Diba? Minsan mauwi ako, minsan mauwi ako 9, gabi, ganon, 10, ganon ako mauwi. Alam mo yung, ang hirap, kasi nga, di ba nagwo-work ka pa, pagod ka sa work, tapos pupunta ka pa ng office. Pero ang nasa isip ko kasi nung time na yon, kung ito lang yung pwedeng magbago yung takbo ng buhay ko, why not? Diba? Kasi usually naman 8 to 5 after work, ano bang gagawin natin? Uwi tayo ng bahay, manood tayo ng teleserye, di ba? Magluto, ganito ganyan. The next day, gano'n na naman, paulit-ulit, okay? So kaya lang, sabi nga nila, pag wala kang babaguhin sa ginagawa mo, walang magbabago sa sarili mo. Okay? Kaya sabi ko, gusto ko magbago yung buhay ko. Bahala na. So ganun yung yung panahon na yun kasi as in, pagod na talaga ako sa pagiging mahirap. Pagod na ako sa daming utang, pagod na ako sa alam mo yung saan ka manghihiram kasi hindi na naman kasya yung sahod. Alam mo yung ganon. So pagod na ako, na gusto ko na talagang baguhin yung buhay ko. Kaya sabi ko, kung ito lang naman yung gagawin ko, 8 to 5, after that, after office hours, punta ako ng opisina, 'di ba? Nakita niyo doon sa sa video ko na nag-attend talaga ako ng training. Nung una kasi wala talaga akong alam. HR po ako. Hindi ko po alam yung networking. So kaya inaral ko lang talaga siya. So ang nangyari, habang tumatagal ginagawa ko siya, dumating talaga sa point na yung kabaliwan ko doon sa 1,500, yung 1,000, yung nagiging 3,500, yung kabaliwan ko doon, sabi ko, pag marami pa lang sumali, marami palang 3,500. Ganon. Kaya, tinuloy-tuloy ko siya, inaral ko siya, hanggang dumating sa point na after 1 year po doing the business, 1 year. After 1 year po doing the business, kasi nag-start ako September, tapos September, nag-work na ako noon So, the next year po, October 5, di ko po makakalimutan ng mga date. October 5, nag-resign po ako sa work. Bakit? Kasi, dahil sa kabaliwan ko sa 1,500, sa 1,000, nag-3,500, nakabaliwan ko dumating kasi sa point na, alam mo yung 1 month na income ko sa company, nagiging 1 day na lang dito sa Unified at more than pa, mas malaki pa siya. Okay? Kaya sabi ko, totoo talaga. Alam mo yung, nasa ko talaga na, ako yung gumawa, alam ko paano siya gawin ulit. So, nasa isip ko, kung kumita ako na ganito in 1 day, paano kaya pag naka-full-time ako? So, yun yung ginagawa ko. So, again, effective po, 15 days, nag-resign po ako sa work. At hanggang ngayon po, andito po ako sa Unified. More than 8 years na po ako sa business na to. At hindi po ako nagkakamali nang nag-decide po akong mag-resign at mag-full-time dito. Bakit po? Kasi, nung dating 10,000 na sahod ko, sabi ko nga, pwede siyang mag-times 10, pwede siyang mag-times 15, at nagkatotoo po dito sa Unified. Kasi, alam mo yung laging napatanong ako, every morning, when I wake up, every morning, mapapaisip talaga ako na, paano na lang kaya pag wala ako sa Unified? Paano na lang kaya kung nag-work ako? Alam mo yung ganong feeling, lalo na nung panahon ng pandemic, guys, as in talaga, alam mo yung nakikita ko doon na maraming nawala ng work. Kaya I'm so blessed na andito talaga ako sa Unified at nagdesisyon talaga ako na simulan talaga ang negosyo ng Unified Products and Services ng way back 2012. Kasi bakit? Alam mo yung, again, nung March, nung nagsimula yung pandemic,
as in talagang napapatanong ako, paano na lang yung buhay, paano na lang, alam mo yung ang daming paano. Pero, nang dahil po kay Unified Products and Services, tuloy-tuloy po yung negosyo kahit naka-pandemic. Bakit? Kasi Unified po, ito po ang isa sa negosyo ng panahon ng pandemic na open po tayo. Bakit? Kasi meron po tayong remittance business. Grabe, di ba? At, di ba, meron din tayong mga products eh. Meron tayong mga products, yung like mga vitamin C. Di ba, ang lakas ng panahon ng pandemic? Ang lakas talaga. Kaya masasabi ko sa inyo, isi-share ko sa inyo, grabe. Nung panahon ng pandemic, maraming nawala ng work. Pero ako, I'm so blessed kasi nung panahon ng pandemic po, grabe po, nakapag-save po talaga ako. Alam mo yung ganong feeling na I'm so blessed. I'm so blessed talaga na I am with Unified at nasa tamang company po talaga ako. Kasi paano na lang nung panahon na yon, imagine mo yung like naghintay ng tawag doon ng ayuda ng government. Alam mo yung ganon? Ang hirap isipin. Kaya ako, I'm so blessed and thankful sa ating presidente po, Pres Emmanuel Pascual, sa pagbigay po ng ganitong opportunity po para sa atin. Okay? Kaya sa inyo po na mga nandito ngayon at wala pa pong Unified, guys, aralin nyo po talaga. Yun sinabi ni Ma'am Debbie kanina, libre na po lahat ng mga trainings natin. Kailangan nyo lang pong aralin yung negosyo. Kasi lahat po ng negosyo, kailangan meron po tayong alam. Sa una, normal po, wala tayong alam. Okay? Kaya gaya ko, wala akong alam sa network marketing. Kasi again, HR po ako. Okay? So, wala po akong alam sa ganitong business. Kaya lang, ang kagandahan po dito sa Unified, imagine mo guys, 14,998 yung puhunan mo. Puhunan natin, 14,998. At ang negosyo natin, worldwide po. Okay? 4998, saan ka makakahanap ng negosyo na 14,998, meron ka ng services, may products ka pa. Okay? Meron tayong remittance, di ba? Yung mga sinasabi ni Ma'am Debbie, ang daming business, remittance, ticketing, loading, bills payment, di ba? May insurance, hotel booking, travel and tours, at meron pa tayong mga products, di ba? Na sobrang ganda po din ng mga products natin. Imagine mo guys, 14,998. Ako, mabalik ko, yung business ko, yung karinderya dati. Magkano puhunan namin doon? More than 100,000. At ang market ko, nandun lang, within the vicinity. Okay? Ang kagandahan with Unified, 14,998, nasa bahay ka, ang negosyo mo, pwede pang international. Okay? Kaya I'm proud na I am with Unified Products and Services. Kasi, bakit ko nasabi yun? Kasi ako experience ko eh. More than 8 years na ako sa business. Napatunayan ko na talaga ang business. Okay? Kaya sa mga baguhan, okay lang yan. Nagdududa kayo, normal lang po yan. Kaya lang, para mawala lahat ng pagdududa nyo, itry nyo po. Itry nyo po ang negosyong to. Okay? So, bakit po ba ganon? Ma'am, baka hindi ko linya yan. Baka hindi ko kayang gawin yan. Yung mga ganon, okay lang po yan. Kasi ako, dati hindi ko din po alam. As I've said earlier, hindi ko po alam. Hindi ko po linya itong network marketing. Kung bakit ko po siya nililinya, kasi po, kailangan ko pong pera, kailangan ko pong kumita para magbago po ang buhay ng anak ko. Para po, mabigyan ko po ng magandang kinabukasan yung anak ko. Ganun naman tayo eh. Kasi, di ba, marami naman po, like, maraming nagwo-work sa call center, mga nurse, maraming nag-abroad, nagiging OFW, mga teacher. Hindi naman nila linya yon, pero bakit nila ginagawa? Kasi sa pera. Alam mo yung lumipad pa sila malayo sa family nila para kumita, para itusto sa pag-aaral ng mga anak na nandito sa Pilipinas at sa family na nangangailangan ng tulong. Okay? So ganoon siya. So hindi na po siya sukatan yung kung linya mo. Kasi ang sukatan ngayon kung saan ka kumikita ng pera talaga. Okay? Hindi po tayo mukhang pera guys, pero kailangan po natin yung pera. Okay? So, ganun siya. So, kahit hindi mo linya, okay lang po yan. Bakit? Kasi po, ang Unified Products and Services, meron na po siyang sistema. So, hindi kailangan na master mo ng mag-network. Hindi mo kailangan. Ang gagawin mo lang, you have to decide, you have to overcome your fear, tanggalin mo yung duda mo, magsimulan mo yung Unified 14,998 kasi after noon, meron po tayong system, meron po tayong trainings na sasalpak ka na lang doon. Okay? So hindi mo na kailangan gumawa pa ng kahit ano. Ang mo lang is mag-decide ka lang na magsisimula dito sa Unified. Kasi ang gagawin mo lang ulit, ipa-plug in mo lang, plug in ka lang doon sa system ng Unified.
At doon na yun, sunod ka lang ng sunod doon. Wala kang ibang gagawin. Okay? Basta ang ano lang is aralin mo yung negosyo na as fast as you can. Bakit? Kasi guys, lahat po ng negosyo, say for example, ito na lang, McDonald's, di ba? Maraming McDonald's, tama? So, paano ba sila nagiging successful? Paano ba, kung tingnan nyo, yung mga McDonald's, kahit yung mga Jollibee, di ba naka-franchise sila? Kasi meron silang sistema. Kung titingnan mo, lahat ng mga McDonald's, ganun din eh. Ganun sila nakalagay. Kasi ibig sabihin, meron silang sistema. So, sinusunod na lang nila. Ganun din dito sa Unified. Mag-invest ka lang ng 14,998, tapos, sasalpa ka lang doon sa sistema. Okay? Ang ano kasi, ng iba, normal lang din na ang ano kasi ng iba, sa salpak na nga, nagdududa pa, natatakot pa, normal lang po yun. Again, kasi ganun din po ako. Kaya lang, hindi po ako magkakaganito kung hindi po ako nagsimula, hindi po ako nag-decide na mag-join sa Unified Products and Services. Okay? So, ano ba yung mga nangyari sa akin nung panahon ng 8 years? Alam niyo po nung nagsisimula ako, ang gusto ko lang is mapaaral yung anak ko. Okay? Kaya lang po, grabe po talaga. Kasi after 2 years, after 2 years, 2012, 2014, nag-aral na po yung anak ko. And ano na po ngayon, 2020. Tapos na po siya. Tapos na po siya noong 2017. Okay? So, bakit siya nakapagtapos? Grabe po. Kasi doon ko po talaga, kahit yung anak ko na-appreciate niya na grabe talaga si Unified. Kasi, bakit? Ganito siya eh. Nung panahon kasi nung panahon ng high school nila, hirap talaga ako magbayad ng tuition fee. Alam mo yung, hindi naman sa pagmamayabang, pero yung anak ko kasi alam mo yung nasa top talaga siya. Basta siya, smart, sige, sabihin na lang natin. Okay? So, ganun siya. So, alam mo yung, sa panahon pala na yun, nung high school sila, nung first semester yung mababayad ng tuition fee, sabi nung anak ko lalaki, yung eldest ko, sabi niya, ma, kailangan mag-exam na namin next week. Sabi ko, okay, sige na, mag-withdraw ka lang, sabi ko sa kanya. Tapos sabi niya, parang natigil siya, tumingin lang siya sa akin, sabi niya, grabe talaga si Unified man, no? Kasi dati, nung high school sila, alam mo yung a day before the exam, alam mo yung ayaw nilang mag-aral kasi hindi sila sure kung nakapagbayad ba ako ng tuition fee nila. Alam mo yung narinig mo yung sa anak mo, pero hindi nung time ng high school sila, nung college na sila. Alam mo yung, ang sakit na ganun pala yung feeling nila. At wala din naman ako magagawa ng time na yun kasi sobrang hirap talaga ng buhay. Kaya I'm so blessed na with Unified. Kasi siya talaga yung alam mo yung hindi ako namumblema pangbayad ng tuition fee. Alam mo yung kahit summertime nag-aaral sila kaya napabilis yung pag-graduate niya kasi summer, lahat na lang pinasukan. Alam mo yung sabi ko, grabe talaga. Kaya I'm blessed with Unified kasi hindi ko po kaya yun kung wala po talaga ang kita ng Unified Products and Services. Okay? Kaya I'm so blessed talaga na andito ako, nagiging parte ng Unified Products and Services. At isa pa din doon, after noon, grabe kasi sabay-sabay After po noon, alam mo yung, di ba, nagbenta ako ng motorcycle. So, after 2 years doing the business, lumabas po yung Montero Sport ko. Okay? So, laging yung motor ko, hindi, di ba sabi ko, okay lang yan kasi pag natututo yung sinabi ng speaker, ilang motor pa ba ang kaya kong bilhin? So, ang good news, hindi po nagiging maraming motor. Nagiging Montero Sport po siya. Okay, so dahil po yun, katas po yun ng Unified Products and Services. Dahil sa 14,998. Okay? Napagtapos ang anak ko dahil sa 14,998. Kasabay doon, lumabas yung Montero Sport ko, 14,998 din. Okay? Nakapag-travel po ako, local, international, grabe po. Kasi, alam mo yung sobrang nakakabaliw talaga mag-travel ng libre. Okay? So last, bago po nag-pandemic, nagpunta po kami ng Korea, South Korea, na dati, nanonood lang ako ng Jenny. Ano ba yung Jenny? Basta yung Jenny. Basta yung sa ano ba yun? Nami Island. Na nakikita ko lang dati sa TV. Alam mo yung isa sa mga pangarap ko yun, na mapuntahan. At dahil po kay Unified, napuntahan ko po yung Nami Island, di ba? Kasi gusto ko yung nagbabike, yung mga ganon. Nakalimutan ko yung title ng movie, ng movie. Basta yun.
Alam mo yung pangarap ko lang, but dahil sa Unified, nakuha ko po siya ng libre. Okay? So, bago po yan, nakapunta pa ako Thailand, di ba? Hong Kong, ilang beses na po ako nagbalik ng Hong Kong, ng Taiwan. Alam mo yung, di ba, pagiging empleyado ko, hindi ko na-experience yung mga ganyan. Dito sa Unified, libre lang ipamimigay. Kumikita ka na, libre pa yung travel mo. Okay? Ganon siya kaganda. Kaya, sa mga nagdududa, i-try nyo po yung business. Okay? Kasi, wala pong mawawala. Kasi dati na tayong wala. Isipin nyo na lang, pag nag-start kayo, pag nagsisimula kayo, and you will do the business talaga, seryosohin nyo talaga, wala pong mawawala at posible pong magkaroon ka pag nag-decide ka dahil sa 14,998. Kaya gawan mo ng paraan yung 14,998. Kasi ako, again, ginawan ko ng paraan, again, binenta ko yung motorcycle ko at ito na po yun. Okay? Napaaral ko yung dalawang anak ko. Tapos, 'di ba, nagiging lumabas yung Montero Sport ko, nakapag-travel ako, local, international, nakakaroon ako ng savings, nagkakaroon ako ng investment sa Bol, tsaka dito sa Lapu-Lapu. Alam mo yung dati, 'di ba, pinaalis-alis ako kasi wala akong pambayad. Kaya laging goal ko na alam mo yung magkakaroon ako ng ganun, magkakaroon din ako ng apartment, gano'n, di ba? Alam mo yung ayoko kasing balikan ng buhay na 'yon. Okay? Kaya lang thankful din ako kasi nagiging part yun kung ano man ako ngayon. Okay? Nagiging ako dun dami kong learnings na hindi talaga pwedeng ganun. Kaya I am so grateful na nandito ako sa Unified. Kasi siya po yung nagbibigay talaga sa akin ng ganitong komportabling buhay. Okay? So syempre, nagsisimula yon sa isang desisyon. So ikaw po yung magde-decide. Ikaw po yung, kung gagawin mo ba siya o hindi. Kung gusto mo mabago yung buhay mo, ito yung negosyo para sa'yo. Okay? Kasi, bakit ko nasabi? Kasi ako, nagbago po yung buhay ko with Unified Products and Services. Alam mo yung dati guys, magkano ba yan? 5 digits, kumikita 10,000, di ba? Sa sahod ko dati. Pero with Unified po, grabe po. Kasi, right now, kumikita po ako 6 digits a month. Okay? Kaya nagsisavings ako. Alam mo yung, pag nag-uusap kami ng mga anak ko, tapos sasabihin nila, sana all. Alam mo yung savings ko, ganito ang para sa savings ko, ganito yung sa expenses, ganito yung ganyan, di ba? Pag nagtatrabaho, pag sa yung employment ko, walang para savings, wala para pagkain, wala kasi kulang. Alam mo yung gano'n, nahihirapan, di ba? But with Unified po, posible po talagang mangyari. Kailangan nyo lang pong mag-decide. Okay? Kailangan nyo lang pong mag-decide. Normal lang po, again, itong mga ganitong ginagawa, like ako sa una, alam mo yung, hindi ka sanay, yun lang naman talaga. Sa una kasi hindi tayo sanay. Hindi tayo sanay na ito yung ginagawa natin. Pero kasi, sabi nga nila, yung success is if you do something beyond your comfort zone. So, yun, ginawa ko. Hindi ako sanay. Alam mo, hindi ako sanay mapuyat. Hindi ako sanay na, kasi dati nanonood ako ng TV, nanonood ako ng teleserye hanggang alas 10, di ba? Ganon. Kaya lang, nung nandito ako, napasok ako sa Unified at natutunan ko talaga na ito pala yung dapat kong gawin. Alam mo, maraming pwedeng mawala sa usual na ginagawa mo. Okay lang, sa akin, okay lang. Bakit? Kasi, kung ito lang naman ang gagawin ko para magbago yung buhay ko, bakit hindi ko naman susubukan? Okay, so nawala yung mga teleserye mode ko, yung mga nag-farm, dati farm bill, di ba? Nawawala yung mga ganon. Nakapokus po ako sa Unified, inaral ko po yung negosyo, at ito na po yung nagiging resulta ko. At lastly po, kasi grabe, alam mo yung hindi ko akalain na, alam mo yung dating pangarap ko lang, dati ang tawag dito, yung nakikisakay ka sa sasakyan, nakihitch. Dati, lang ako, nakikihitch sa mga ka-office mates ko na mayroong sasakyan, ganun siya. Ganun ako. Okay, so hindi ko na mamalaya na, actually, dalawa na yung sasakyan ko kasi lumabas po yung isang sasakyan ko, yung sports car, yung top down, na imagine mo, alam mo yung pag dumaan ako sa pag nasa kalsada ako, na head turner siya sabi ko, parang ang ganda ko. Okay. 'Di ba? Alam mo yung sobrang sabi ko pag makikita ko ng mga sports car tapos yung tunog niya, 'di ba? Ang lakas ng niya. Tapos sabi ko, ang hambog naman niya. Hindi pala.
Kasi yun pala talaga yung tunog ng ganaganong sasakyan. At dahil po kay Unified, nagkakaroon po ako ng BMW Z4. Okay? So dahil po yun sa 14,998 na napag-decisionan ko way back noong 2012. Okay? So ganun po kaganda yung opportunity talaga na hanggang ngayon, alam mo yun, pati yung anak ko, may mga accounts na dito. Kasi nabubuang ako dun sa residual income. Sabi ko, gagawin ko to. Tapos, habang ginagawa ko to, mga anak ko, later on, pwede ko siyang mapamana. Kasi itong business natin ko, ano yung income, pwede mo siyang mapamana sa mga anak mo. Okay? Kaya yung mga anak ko, di ba, imaginein mo, nagre-residual income, yung kaching-kaching, yung piso-piso, 10 pesos, gano'n, nagaganon sila. Alam mo yung, hindi ko na-try yung magbibigay pa sa kanila ng allowance, mga gano'n. Except dun sa school, yun, binibigyan ko kasi ano ko yun dati. Pero ngayon, wala na talaga. As in, wala na. Kasi yung residual income nila, doon na sila naglo-load, na libre na. Pati yung pangbayad ko ng kuryente, pangbayad ko ng bills, di ba? Doon na, libre na talaga. Yung load ko, as in, libre na talaga. Alam mo yung dumating sa point na gano'n, na dati, hindi ko talaga inakala. Na pwede palang ganito yung pwedeng mangyari sa akin with Unified. Kaya, again, I'm so thankful po na nandito po ako sa Unified. Kaya sa mga wala pa po dito, sa hindi pa po nag-start ng Unified, guys, huwag niyo na pong patagalin. Simulan niyo na po. Bakit? Pwede pong nangyari po sa amin, pwede po din mangyari sa inyo. Hindi lang po ako ang nagiging nakakaresulta dito sa Unified. Meron pa po tayong ibang nakakaresulta dito, like yung ano natin, yung top 1 natin, si Ma'am Chimi Labuen na nasa Jinsa na kumikita ng 800,000 a month, di ba? Meron din po dito, one hand, one leg. Kaya niyang gawin, di ba? So, alam ko, kaya niyo din. Okay? So, ang good news lang po, alam ko, itong business na to, itong opportunity na to, hindi niyo po alam. Okay? Ngayon, bakit po ito yung nangyari sa amin? Kasi, meron po kaming alam na hindi niyo alam. At ang good news po niyan, ito po, sinishare na po namin sa inyo. Okay? Kaya ang gawin nyo na lang is you have to decide. Kasi lahat po ng nangyayari, nagsisimula po sa isang desisyon. Gaya ko din, nag-decide ako again noong September 2012. Kaya ito na po yung nagiging resulta ko. Okay? Kaya sa inyo guys, again, huwag nyo pong patagalin. Tapos merong iba sabi na, ma'am, kasi hindi po ako marunong, hindi po ako, yung walang confidence sa sarili. Okay lang po yun. Mas gusto namin yun. Okay? Mas gusto namin yung hindi marunong kasi pag hindi ka marunong, mabilis ka lang turuan. Okay? Ayaw po namin sa mga magaling. Bakit? Yung mga magaling, hindi na makinig. Pag pinati mo ng seminar, sabihin, alam ko na yan. O, di ba? Kaya pag hindi ka marunong, welcome ka po sa amin. Wala kang pera, mas okay po yan pag wala kang pera. Bakit? Gaya ko, wala akong pera. Kaya lang, motivated ako. Gusto ko mabago yung buhay ko. At yung mga walang pera, pag nakapagsimula yan, patay kung patay, gagawin talaga yung negosyo, maabot lang yung mga pangarap natin para sa pamilya natin. So, ganun yun. Kasi yun ang experience ko, kaya na-share ko po sa inyo. Kaya don't worry po pag wala po kayong alam. Kasi dito sa Unified, ituturo po namin yan lahat. Basta, willing ka lang pong magpaturo. Okay? So guys, itong business na to, ito si Unified Products and Services po, para po siyang airplane of opportunity. Okay? So, para po siyang eroplano. Oo. So, yung eroplano, di ba, bubukas yung pintuan. At welcome na welcome po kayong lahat na pumasok po sa pintuan. Okay? At syempre, kusang sasara din yung pintuan. Okay? So, whether sasabay ka o hindi, lilipad pa din kami. Okay? So, ano yung point? So, huwag kang papayag na hindi ka makakasabay. Kasi, kahit wala ka, kahit wala ka, lilipad yung eroplano, might as well, sabay ka na lang para sabay ka sa paglipad namin ng Unified Products and Services. Okay, guys, thank you po. Thank you po so much sa pakikinig. And I hope po na na-inspire ko po kayo at I hope po na mag-decide po kayo kasi marami po tayong magiging maganda yung buhay natin at magiging mag-share po natin yung blessings po sa mga iba pa na nangangailangan na hindi po alam ang opportunity ng Unified Products and Services. Okay, so that would be all. Again, this is Karen Torregosa, Unified Mompreneur. Okay, so yun lang po. Thank you po, Sir Josh.